Kabanata 911. Mom, minaliit mo ako. Habang sa sandaling nasira ang kapayapaan at balanse, kung ano ang nakamit natin sa ngayon ay magiging walang kabuluhan. Dahil naghintay na tayo ng mahigit 10 taon, ang paghihintay ng kaunting sandali ay wala. Tumango si Roxanne. Then, she suddenly thought of something and said, Madam, ang inaalala mo hindi ba't nagkakagulo ang pamilya Summers? Nag-aalala ka kay Sean kasama ang matandang babae, di ba? Tama. Tumango si Lyra. Sa loob ng mahigit 10 taon, si Sean ang naging pinakamalaking banta sa amin. Sabi ni Lyra habang nilalapag ang florera at pumitas ng isang dakot na bulaklak, kung kahit papaano ay mapupuksan natin ang Sean na iyon, magiging maayos ang lahat. Pinaikit ni Roxanne ang kanyang mga mata ay mabangis. Kapag namatay si Sean, hindi na natin kailangang matakot sa pamilya Summers. Madam, siguraduhin mong darating ang araw na iyon. Tama, mahigit 10 taon na. Malapit na. Pagkatapos, sa sandaling ito, malapit sa hardin, isang binatang nakaputi ang lumakad ng dahan-dahan. Tikirin Summers iyon. Tikirin ang tinawag na lalaking mukhang libo. Para siyang mayroong 1,000 iba't ibang kaluluwa sa kanyang katawan. Ang ilan sa mga kaluluwang ito ay marahas, ang ilan ay tuso, ang ilan ay matikas, at mayroon pang mga mahiyain na kaluluwa. Kung magpapamedical check-up si Kirin sa ospital, madiagnose siya na may dissociative identity disorder. Noong siya ay nasa kagubatan ng kawayan, si Kirin ay sobrang bayulente at malupit. Masama at kakaiba ang aura niya. Gayunpaman, sa sandaling ito, isa lamang siyang matikas at matalinong iskolar. Samantalang si Lyra ang pinakagusto nitong side ng anak niya. Kaya naman, tuwing bibisitahin siya ni Kirin, ipapakita niya rito ang side niya. Hello, Nanay at Nanay Roxanne. Nang makarating si Kirin sa gilid ni Lyra ay agad itong yumuko at binati ang dalawa. Kahit itinuring si Nanay Roxanne bilang utusan ng kanyang ina, iginagalang pa rin niya ito. Ito ang paraan ni Kirin para makuha ang pabor ng iba. Maraming beses, kahit sina Lyra at Nanay Roxanne ay hindi alam kung gaano katapang si Kirin na makakalabas doon. Tumayo ka na. Napapikit si Lyra kay Kirin at sinabing, nasaan ka nitong mga nakaraang araw? Anong ginagawa mo? Naaalala mo pa ba ako? Masungit na tono ni Lyra. Agad namang pumunta si Kirin sa likod ni Lyra at minasahe ang kanyang mga balikat. Mom, I have just been a little busy recently. Kaya pala hindi kita binisita. Huwag kang magagalit. Ika ni Kirin habang naglalabas ng isang piraso ng jade bracelet at ipinasok sa palso ng kanyang ina. I specially got someone to make this for you. It suits you the best, Mom. Ramdam ni Lyra ang lamig ng jade. Agad na gumaan ang pakiramdam niya. Umiti siya at sinabing, you little brat. Natutuwa akong may pasasalamat ka pa rin. Gayunpaman, alam mo lamang kung paano magulo ka makailan. Ano ang mayroon ka na kailangan mong gawin ngayon? Agad namang umiling si Kirin at sinabing, Mom, this time I really went to do something. Ano ito? Sabi ni Kirin, nakontak ko na iyon, Tyr, at inaway ko pa siya. Natalo siya. Si Kirin ay nagsimulang kumilos ng kalupitan. Kapag binanggit si Tyr, para bang lilito ang kalupitan na kaluluwa sa kanyang katawan. Hindi niya ito makontrol kahit sa harap ng kanyang ina. Gayunpaman, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lyra nang marinig ang sinabi nito, ano ang sinabi mo? Proud pa rin si Kirin sa kanyang sarili nang sabihin niya, Nay, nakalaban ko na si Tyr. Tinampal ko pa siya ng malakas. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Kirin kung paano niya pinaamo si Locke Mills para maging alipin niya at kumuha ng mga tao para patayin sina Denton at Henley at ipahiya si Tyr. Sa huli, ginamit pa niya ang kapangyarihan ng pamilyang Summers para i-pressure ang Six Doors, na nagpilit kay Tyr na walang pagpipilian kundi bawiin ang warrant of arrest kay Locke. Nang matapos siya ay naghintay siya ng papuri ng kanyang ina. Dahil naisip niya na binigyan niya si Tyr ng tamang pagpapakita ng kapangyarihan. Gayunpaman, pagkatapos niyang pakinggan si Kirin, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lyra. Ano iyon? Biglang nagalit si Lyra. Diretso niyang binasag ang flower vase sa katawan ni Kirin. Sino ba nagsabi sa iyong gawin mo yun? Hindi man nasugatan ng vase si Kirin, nabigla siya sa tama. Dahil nasabi na niya sa kanyang ina ang lahat ng narating niya, dapat ay pinupuri siya nito ngayon. Pero, bakit sa halip ay nagalit siya? Hindi maintindihan ni Kirin. Nakaramdam siya ng hinanakit at galit. Ma, bakit mo ako sinaktan? Ano bang nagawa kong mali?
Napapadyak si Lyra sa galit at sinabing, sinong nagsabing galitin mo si Tyr? Hindi siya isang taong kaya mo at hindi mo dapat i-provoke. Bago ito, naintindihan na ni Lyra ang background ni Tyr. Hindi lang siya ang Northern Six Doors Gate Master. Sa katunayan, kapag nalaman niya ang higit patungkol kay Tyr, sumakit ang ulo niya. Nai-imagine ni Lyra kung anong klaseng buhay ang naranasan ni Tyr para maging ganito kalakas sa loob ng 10 taon. Hindi man siya natakot kay Tyr ay naiintindihan naman niya ng husto ang anak. Kung kakalabanin ni Kirin si Tyr, hindi siya ang makakapareha niya. Nay, minamaliit mo ako. Sa sandaling ito ay hindi makontrol ni Kirin ang kalupitan na kaluluwa sa kanyang katawan. Bigla siyang naging ibang tao. Malinaw na nakasulat sa buong mukha ni Kirin ang bangis, mula pagkabata, ang higit na kailangan niya ay ang pagsang-ayon ng iba. Bata pa lang ay namuhay na si Kirin sa anino ni Tyr kaya labis ang pagkamuhi nito sa kanya. Sa kanya ginamit ang katotohanang may nanay pa siya at laging nagdudulot ng gulo kay Tyr. Sa tuwing mabubugbog si Kirin ni Tyr, sasabihin niya sa kanya at titingnan si Tyr na binubugbog ng matanda sa tuwa. Sa una, si Tyr ay may isang nakatatandang kapatid na lalaki na tinatawag na Xavier Sommers. Anak siya ng nakatatandang kapatid ni Draco. Siya rin ang pinakamatandang young master ng pamilya Sommers. Noon, siya ay isang malakas na martial arts practitioner, at kasabay nito ay isa sa iilang tao na gumamot kay Tyr ng mabuti pagkamatay ng kanyang ina. Noon, kapag nabugbog si Tyr, palaging si Xavier ang unang tutulong sa kanya. Gayunpaman, 20 taon na ang nakalilipas, iniwan ni Xavier ang pamilya at sinabing hahanapin niya ang kanyang lolo. Hindi na siya bumalik simula noon. Habang ang lolo ni Tyr, si Kin Sommers, ay isang bayani sa Hilaga. Hindi lang siya magaling sa negosyo, isa rin siyang malakas na martial arts practitioner. Para siyang si Tarzan. Sa katunayan, ang pamilyang Sommers ay naging isa sa mga pinakatanyag na pamilya sa Hilaga dahil kay Kin. Kabanata 912. Hihihi. Gayunpaman, kasunod ng pagkamatay ng ina ni Tyr Sommers 20 taon na ang nakalilipas, inihayag din ni Kin Sommers ang kanyang pagre-retiro. Sa mga sumunod na taon, bihira siyang magpakita sa mata ng publiko. Pagkatapos makatanggap ng liham ng imbitasyon 15 taon na ang nakalilipas, iniwan niya ang pamilyang Sommers at hindi na bumalik. Lumaki si Xavier Sommers sa ilalim ng pag-aalaga ni Kin. Pagkatapos na mahirapan si Kin sa loob ng 3 taon, sinubukan ni Xavier na hanapin siya. Ngunit, ang kinalabasan ay ang parehong partido ay nawala ng higit sa 1 dekada. Walang nakakaalam ng eksakto kung saan sila nagpunta, at sa huli, hindi rin bumalik. Noong mga naunang taon, nagpadala ang pamilya Sommers ng mga lalaki para hanapin ang duo. Ngunit pagkatapos ng mga taon ng walang kabuluhang pagsisikap sa paghahanap, lahat ay naniniwala na sina Kin at Xavier Sommers ay patay na. Si Kin man o si Xavier, pareho silang nagtrato kay Tyr ng maayos. Iilan lang ang mabait sa kanya sa pamilya Sommers. Gayunpaman, mula nang umalis ang dalawa, nabuhay ang pinakamasamang bangungot ni Tyr. Nang walang proteksyon ni Xavier, nabuhay si Tyr ng isang masamang buhay sa pamilyang Sommers araw-araw. Sa wakas, 2 taon pagkatapos ng pag-alis ni Xavier, pinaalis ng mapamaing matandang babae si Tyr mula sa pamilya Sommers. Bagamat palaging binubuli ni Kirin Sommers si Tyr dahil pinagtatakpan siya ng kanyang ina at ng matandang babae, sa bawat pagkakataon, sa halip ay napapahiya niya ang kanyang sarili. Kahit na pagkatapos ay itaboy si Tyr sa pamilya Sommers, si Kirin ay palaging sabik na patunayan ang kanyang sarili. Tinadya pa ng 10 taong gulang na si Kirin si Tyr. Hindi man ito malalim na ulos, sapat na upang makita ang kanyang kawalang kasiyahan kay Tyr. Ngayong bumalik na si Tyr, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Kirin na maghayganti ng insulto. Gayunpaman, ang sarili niyang ina ay hindi naniniwala sa kanya. Nagdulot ito ng galit kay Kirin. "Mom, you're looking down on me. Tyr Sommers is nothing. Sino ka para sabihing hindi ako kapareha sa kanya?" Tinaman ni Kirin si Lyra Jade. Sa titig nito sa mga mata nito ay kumirat ang puso niya. "Kirin, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Si Tyr lang pala." "Ano?" Naiinis na ungol ni Kirin. "Gate Master of 6 Doors lang siya. Wala siya sa akin. Alam kong bihasa si Tyr Sommers, ngunit marami akong eksperto na nagtatrabaho para sa akin. Nasa tabi ko rin ang Kirin Squad. Kahit gaano pa siya kagaling, sa isang welga ko lang siya ibababa." Hihihi.
Hindi nagustuhan ng kasalukuyang kalagayan ng kanyang anak, biglang pinutol ni Lyra ang kakaibang pagtawa ni Kirin. Shut up. Huwag maglagay ng isang daliri sa Tear Summers kahit na ano. Ipaubaya mo siya sa akin. Kirin retorted, no. Tear is mine to deal with. Kahit sino ay hindi siya kayang protektahan ngayon. Mom, you've let me thrive under your blessing. It is now time for me to prove myself. I can do it. Maghintay ka na lang sa bahay. Panoorin mo kung paano ko kukunin ang bone marrow ni Tyr at ibibigay sa iyo. Hindi. This is not negotiable. Pinatigas ni Kirin ang sarili. Nabulunan sa galit si Kirin dahil sa away ng mag-ina. Wala siyang ganang magpatuloy, kaya tumalikod siya at umalis. Tumigil ka nga dyan, galit na sigaw ni Lyra. Inay, aalis na po ako. Palam, Nanay Roxanne. Hindi pinansin ni Kirin ang saway ng kanyang ina at agad na umalis. Galit na galit si Lyra habang pinagmamasdan ang pag-atres ng anak. Nawawala na talaga siya sa kamay. Nanay Roxanne, ibalik mo siya. Gayunpaman, umiling si Roxanne. Maaaring hindi ito masamang bagay, madam. Dahil sabik na sabik ang young master na patunayan ang kanyang sarili, hayaan mo na lang siya. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Lyra si Roxanne. Nanay Roxanne, bakit mo nasabi na anak ko siya? Ang nag-iisang anak ko. Ano ang gagawin ko kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya? Sagot ni Roxanne, madam, lumaki na talaga ang young master. Hindi mo na mapapasya ang lahat para sa kanya tulad ng ginawa mo noon. Ang relasyon ng mag-ina sa inyong dalawa ay lalo lang maghihiwalay. Sa huli, maaaring dumating pa ito sa the point na magkalaban kayo. At ngayon, dumating na si Tyr sa norte. Hindi ba't lagi na lang natin gusto ang bone marrow niya? Pero hindi tayo nang ahas na kumilos ng padalos-dalos dahil kay Draco Summers. Ngunit kung hawakan ng young master si Tyr Summers, malabong mahihirapan kami ni Draco Summers. Sa ganoong paraan, hindi lamang tayo makakagawa ng preemptive strike, ngunit hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa pagkagambala sa engranding laro ng chess na inilatag ng higit sa isang dekada. Agad na naliwanagan si Lyra sa sinabi ni Nanay Roxanne. Inayos niya ang kanyang sarili at sinabi, may ilang katotohanan sa iyong mga salita. Haharapin namin si Kirin kay Tyr habang palihim kaming tumutulong. Sa ganoong paraan, kahit si Draco ay walang masabi. Pero, Nanay Roxanne, si Tyr Summers ay hindi na ordinaryong tao ngayon. Kirin is no match for him. Hindi ba delikado? Tanong ni Lyra. Huwag kang mag-alala, madam. Magpapadala kami ng isang taong magtatanggol sa young master ng palihim. Kung gayon, tiyak na matutupad namin ang aming layunin ng walang kabiguan, sabi ni Nanay Roxanne. Sa ganitong paraan, hindi lang natin maipapatupad ang plano natin ng maayos, kundi pati ang relasyon mo at ng young master ay mapapadali. Bakit hindi ituloy? Oo. Tumanggo si Lyra. So, sino ang magpoprotekta kay Kirin? Sino sa 3 hari at 5 magigiting na general? Nagmamadaling umiling si Nanay Roxanne. Hindi kayang protektahan ng 3 hari at 5 magigiting na general ang young master. Nakalimutan mo na ba, madam? Dati, maging sina Arthur Young o Victor Kirkman ng 3 hari, o Perry Renaud at Raiden Black ng 5 magigiting na general, lahat sila ay dumanas ng malaking pagkatalo sa kamay ni Tyr. Sa makatuwid, hindi sila kwalipikadong protektahan ang young master. Upang maging ligtas, kailangan nating gamitin ang trump card na nasa kamay natin. Nagkontrata ang mga mata ni Lyra. Sino ang balak mong gamitin? Sandaling nag-isip si Nanay Roxanne. Paano ang Black Mantle? Tiyak na ayaw ni young master ng tulong mo, kaya hindi namin siya pwedeng malaman. Ang Black Mantle ay mahusay na magtago sa mga anino at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay umabot na sa tuktok. Siya ay tinatawag na isang Grandmaster. Hayaan siyang protektahan ng young master. Sa kanya sa Taiman, ang lahat ay pupunta sa ating paraan. Itim na mantle. Pinag-isipan ito ni Lyra, saka tumango. Sige, Black Mantle ang gagamitin natin. You should go and make the arrangements. Naiintindihan ko, madam. Pagkaalis ni Nanay Roxanne, dinampot muli ni Lyra ang sprinkler sa tabi niya at ipinagpatuloy ang pagdidilig ng mga bulaklak sa hardin. Ang ekspresyon sa mukha ni Lyra ay medyo normal sa una, ngunit ito ay lalong naging masama. Sa wakas, binasag niya ang sprinkler sa kanyang kamay sa lupa at nagsimulang bumulong sa sarili, Tyr Summers, nabigo akong patayin ka 10 taon na ang nakakaraan. Ngunit ngayong nakabalik ka na, mamamatay ka sa mas masahol na kamatayan.
Kabanata 913. Banquet of Madness. Samantala, kasalukuyang isinasagawa ang isang piging sa loob ng isang klasikong estilong villa. Ang banquet ay nananatiling kakaiba dahil ang site ay pinalamutian tulad ng isang kapistahan sa isang sinaunang palasyo. Tradisyonal ang lahat sa piging. Maging ang mga instrumentong pangmusika na ginamit ay ang lira at sitar. Ang mga bisitang nakaupo sa mga mesa ay umiinom mula sa mga anti-gong tasa ng alak at karamihan ay nakasuot ng tradisyonal na damit. Si Kirin Summers ang nagplano ng handaan. Walang nakakaalam ng dahilan kung bakit ang isang lalaking tulad ni Kirin, na puro kasamaan sa kaibuturan, ay mahilig sa tradisyonal na kasuotan. Kasalukuyan siyang nakaupo sa mesa, umiinom. Nalantad ang kanyang dibdib, at sa tabi niya ay dalawang kabataang babae na nakasuot ng puti, malabo na old world na costume, na nakasandal sa kanyang dibdib na may nakakapangiwi na mga ekspresyon. Sa ibaba niya ay nakaupo si Black Reaper at White Reaper, kasama ang ilan pang eksperto. Kasama rin sa kanila si Luke Mills. Naka-black suit si Luke. Katabi niya ang kanyang golden ring knife. Lubhang hindi siya komportable sa ganitong uri ng kasuotan at parang wala siya sa lugar. Pero, wala siyang choice, isa na lang siyang aso na nagtatrabaho sa ilalim ng Kirin Summers. Kaya lang niya kung ano ang ipagawa sa kanya ni Kirin. May isang grupo ng mga dilag na nakasuot ng klasiko na sumasayaw sa gitna ng bulwagan. Very harmonious ang buong eksena. Kung hindi lang nalaman ng maaga na si Kirin ay isang walang awa, iisipin ng iba na siya ay talagang napaka-relax ngunit pino, at gustong linangin ang kanyang damdamin. Halika, mag-toast tayong lahat para salubungin ang ating bagong miyembro, si Luke Mills. Itinaas ni Kirin ang wine glass sa kamay niya at tumingin kay Luke. Itinaas din ni Black Reaper, White Reaper, at iba pa ang kanilang mga salamin. Nagmamadali ring itinaas ni Luke ang kanyang kopita, maraming salamat, guro. Ahaha, Tara. Mag-toast tayo. Inubos ng grupo ang kanilang mga tasa sa isang lagok. Gayunpaman, habang umaagos ang alak sa kanyang lalamunan, naramdaman ni Luke na parang may kakaiba. Pagkatapos niyang inumin ang alak, nakaramdam siya ng kalayaan. Parang hindi na siya ang sobrang ingat na tao sa simula. Para siyang mas bata ng maraming taon, habang ang dugo sa kanyang mga ugat ay nagsimulang bumilis ng mas mabilis. Master, ito ba? Tanong ni Luke. Kirin gave a peculiar laugh and said, "This is quality nectar. Not everyone are qualified to drink it." May bahagyang pagkunot sa pagitan ng mga kilay ni Luke. Gusto niyang sumingit, ngunit sa huli, hindi siya naglakas loob na magtanong. Nagpatuloy ang banquet habang tumutunog ang sitar. Ipinagpatuloy ng mga dilag na may klasikong pananamit ang kanilang sayaw sa harapan nila. Ang lahat ay nasa perpektong pagkakaisa. Gayunpaman, biglang nagpakawala si Kirin ng isang matunog na dagindong, ao. Isang makahayop na alulong na may kasamang kalabog na sinundan ng hiyawan. Parang biglang nasaran si Kirin. Hinawakan niya ang ulo ng magandang babae na katabi niya, na binuhusan siya ng inumin, at ibinagsak ito sa mesa. Si Kirin ay maaaring mukhang maayos at mahinang magsalita, ngunit ang kanyang lakas ay iba. Kahit sino ay maaaring sabihin na siya ay isang martial arts practitioner. Sa pagdiin ng isang palad, bumangga ang ulo ng dilag sa mesa, na pumutok sa ibabaw niya. Pumulwak ang dugo mula sa kanyang ulo habang siya ay nahimatay. Napahiyaw sa takot ang napakarilag na babae sa tabi niya, habang ang mga nagsasayaw sa bulwagan ay napatigil sa kanilang paglalakad. Napalingon ang lahat kay Kirin habang ang orihinal na harmonious na kapaligiran ay naging tense. Walang nakakaalam kung bakit siya biglang nagalit, ngunit walang nang-ahas na magtanong. Tumahimik ang lahat na may maririnig na pin kung ito ay nahulog. Ang mga taong ito ay nasanay na sa neuroticism ni Kirin. Maaaring siya ay nagsasalita ng masaya sa isang segundo at pagkatapos ay gumuhit ng talim at tinutusok ang iyong tiyan sa susunod. Siya ay tulad ng isang tao hindi mapag-aalinlanganan na malupit. Huminga si Luke ng malamig na hangin. Bagamat matagal na siyang hindi nakikipag-ugnayan kay Kirin, may bahid pa rin siya ng takot para sa young master ng pamilya Summers. Hanggang sa makalipas ang halos kalahating minuto ay naalala ni Kirin ang kanyang pagsimangot. Pagkatapos, siya ay nagsimulang tumawa, breaking sa isang kakaiba cackle. My apologies. I'm sorry to have alarmed you all. Parang nawalan ako ng kontrol sa sarili ko saglit. Do you think I'm a psychopath? Walang sino man sa audience ang nang-ahas na tumango. Lahat ay tumingin kay Kirin ng may pag-iingat. Ahaha, kasalanan ko.
Hinatak ni Kirin ang isang dilag sa kanyang tagiliran habang nakatitig sa natatakot nitong mga mata at nagtanong, natatakot ka ba? Kulat na tinitigan ng dilag si Kirin, walang lakas ng loob na magsalita. I'm sorry kung natakot kita. Halika, narito ang iyong gantimpala. Sumenya si Kirin at may nag-serve agad ng tray. Nakalagay dito ang mga pulang syringe na puno ng pulang gamot. Pulang gagamba. Nang makita ni Locke ang tray ng Red Spiders, binawi siya. Ang sangkap na ito ay ipinagbawal sa Hilaga sa loob ng mahabang panahon, kahit na ito ay lumitaw paminsan-minsan, magkakaroon lamang ng isa o dalawa. Hindi niya inaasahan na si Kirin ang magpoproduce ng napakarami sa kanila ng sabay-sabay. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Bahagyang umikot ang mukha ni Locke habang pinagmamasdan ng lalaking naghahain ng tray ng Red Spiders kay Kirin. Kinuha ni Kirin ang isa at tinusok ang karayom sa leeg ng dilag, tinurok sa kanya ang Red Spider. Kaagad pagkatapos, namumula ang mga mata niya. Siya ay umungal tulad ng isang hayop at lahat ngunit naging isang ganid. Boom! Pinalipad niya ang mesa sa harapan niya habang tumatalon siya palayo sa gilid ni Kirin, tumatalon ng halos 2 metro ang layo. Masasabi ni Locke na walang background sa martial arts ang dilag. Gayunpaman, pagkatapos ma-inject ng Red Spider, parang bigla siyang naging eksperto sa martial arts. Hindi lamang siya makapangyarihan, naging napakaliksi din niya. At sa paghusga sa kanyang ekspresyon, tila siya ay tuwang-tuwa rin. Sa loob ng bulwagan, umalangaw-ngaw ang magulong mga alulong ng babae, habang ang orihinal na maayos na tagpo ay agad na ibinato sa kaguluhan. Nataman lang ako ng babae, kaya may utang ako sa mga babae. I will now reward all the women present with one each, deklara ni Kirin, winawagayway ang kamay habang hinahagis ang tray sa kanila. Nagalit ang mga babae sa ibaba. Para silang isang gutom na grupo ng mga lobo na walang ingat na sumusulpot sa paningin ng duguan, hilaw na karne. Inagaw nila ang mga pulang gagamba sa lupa at itinurok ito sa kanilang mga katawan. Kabanata 914. Silang lahat ay lumuwag ang tornilyo. Pagkatapos, ang bulwagan ay bumaba sa kakaiba. Ang orihinal na malambot at mahihinang klasikong dilag ay naging mga hayop habang sila ay lumaban at pinunit ang venue. Ang sangkap na tila ay mas makapangyarihan kaysa sa droga. Ito ay kakaiba. Nasisiraan na silang lahat. Ramdam ni Locke Mills na nanginginig ang kanyang anit sa nakita. Na-expose din siya dati sa Red Spider. Ginamit lamang ito ng ilang eksperto sa martial arts. Ginamit nila ito upang mapahusay ang kanilang pagiging epektibo sa labanan. Gayunpaman, kapag ang mga epekto ng gamot ay lumipas, ang kanilang konstitusyon ay lubhang mapinsala. Maging ang mga masters ng martial art community ay nakaranas ng ganitong matinding epekto. Ang mga babaeng ito ay mga ordinaryong tao lamang. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanila pagkatapos na mawala ang kaguluhan? Naramdaman ni Locke ang lamig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Si Kirin Summers ay talagang isang out-and-out na pervert na kakaiba. Pagkatapos, napansin ni Locke na pumulot din si White Reaper ng isang pulang gagamba at itinurok ito sa kanyang daluyan ng dugo. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa isang bagay na nakakatakot nang magsimulang lumitaw ang mga pulang daluyan ng dugo sa mukha ni White Reaper. Luke Mills, hindi na tayo nakapag-away ng todo-todo sa nakaraan. Let us fight once more. Nagulat si Locke sa hindi inaasahang salita ni White Reaper. Wala man lang siyang oras para mag-react bago ang nakita niya ay ang after image ni White Reaper habang papalapit ito sa kanya, puno ng puot. Bang! Ibinagsak ni White Reaper ang isang palad sa ulo ni Locke habang agad itong napaatras. Matapos tumama ang kanyang palad sa mesa sa harap ni Locke, hinati ni White Reaper ang ibabaw sa kalahati. Napakalupit mo! Hindi mapigilan ni Locke na magmura. Gayunpaman, ang mukha ni White Reaper ay nagpakita ng walang katapusang bangis. Nag-awit siya ng kutsilyo at nilaslas si Locke. Klang! Sa desperasyon, nakuha lamang ni Locke ang golden ring knife sa tabi niya at makipagsagupaan kay White Reaper. Klang! 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 Umalangaw-ngaw ang tuloy-tuloy na salpukan ng mga bakal. Ang galit na White Reaper ay pinilit si Locke na paulit-ulit na umatras, at sa wakas, siya ay pinilit sa isang sulok. Sa isang slash, pinalipad siya ni White Reaper na may malakas na puwersa. Si White Reaper, na ang isang kamay ay nasa lupa, ay nakatitig kay Locke. Mabangis ang ekspresyon niya. Again. Hihihi. Pakiramdam ni Locke ay parang hinayla siya sa sitwasyon na labag sa kanyang kalooban.
Ito ay napakalupit. Lahat ng tao dito ay napakalupit. Kasabay nito, sa isang sulok, isang batang dilag ang namutla nang makita ang eksena. Siya ay isang mag-aaral sa kolehiyo na ipinakilala sa trabaho ng isang kaibigan na nagsabing makakakuha siya ng 10,000 dolyar sa pamamagitan ng pagpunta dito at pagsasayaw. Ito ang dahilan kung bakit siya dumating. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na masasaksihan ang isang nakakakilabot na eksena pagkatapos pumunta dito. Hindi pa niya nakita ang mga laruan ng mayayaman. Iniwan siya nitong takot na takot. Ang kagandahan ay kasing puti ng isang sapin. Hindi siya nagabala na ipaglaban ang pulang gagamba. Ang lahat ng gusto niya ay makatakas mula sa lugar. Ngunit, nang makarating siya sa pasukan ng bulwagan, isang mainit na boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang tainga. Hindi mo gusto ito, babe. Boses iyon ni Kirin Summers. Pamaling ang ulo ni Belle, nakita ko na lang ang gwapong mukha ni Kirin na wala pang kalahating metro ang layo sa kanya. Ang mayaman at hindi kapani-pani walang gwapong lalaking ito ay talagang makakapagpatibok ng puso ng sinumang babae. Ngunit sa mata ng dilag na ito, si Kirin ay isang masama. No, I don't want this. I'm begging you. Kinilig ang dilag at patuloy na umaatres. Ngunit, itinuro ni Kirin ang lupa, kung saan nakahiga ang isang pulang gagamba, at sinabing, kunin mo ito. Hindi. Ayoko. Nakikiusap ako sayo. Kunin mo. Umungol si Kirin. Lalong natakot ang magandang dalaga. Pakiusap. Mangyaring huwag mo akong gawin. Ayokong gamitin ang bagay na iyon. Natatakot ako. Hindi, malapit ka nang matakot. Hinawakan ni Kirin ang isang kamao ng buhok ng dalaga sa sobrang pagkahumaling, kalahating metro ang layo sa kanya. At pagkatapos ay paulit-ulit na hinampes siya sa pader. Ang kanyang ulo ay hinampes at hinampes habang siya ay patuloy na umiiyak para sa awa. Sobrang sakit ang nararamdaman niya. Paulit-ulit siyang nagmamakaawa kay Kirin na palayain siya pero mas lalo lang siyang na-excite. Pagkatapos, kinuha ni Kirin ang pulang gagamba sa lupa at sinaksak ito sa leeg ng dilag. Umiwalay siya sa pagkakahawak ni Kirin sa susunod na segundo at pagkatapos ay bumagsak sa pader na parang hayop. Nakakagulat na nalikha ang isang bitek sa dingding sa pagkakatama ng kanyang ulo. Namatay siya sa lugar. Kirin cursed, then bumalik sa upuan. No, this still don't work. Patuloy niyang hinihimas ang kanyang mga templo habang nakatingin sa mga babae sa ibaba. He then growled, lahat kayo, shut up. Uminto ang ilan. Gayunpaman, ang iba ay nagpatuloy sa kanilang pag-aalsa. Mayroong kahit ilang magagandang babae sa lupa na patay na. Isang grupo ng matipunong lalaki ang biglang sumugod mula sa labas ng pinto at kinaladkad ang mga babae palabas. Pagkatapos, isang grupo ng mga nasa katanghaliang gulang na kababaihan ang pumasok at nilinis ang dugo sa pinangyarihan sa lalong madaling panahon. Ang buong site ay ibinalik sa malinis at tahimik nitong estado. Natigil din ang labanan sa pagitan ni Locke Mills at White Reaper. Pagkatapos gamitin ni White Reaper ang Red Spider, tumaas ng husto ang kanyang combat performance. Maaari niyang labanan ang batok at leeg laban kay Locke. Gayunpaman, bago pa man niya maibagsak si Locke, nahimatay na siya. Sa paghusga sa kanyang kasuklam-suklam na hitsura, naniwala siyang si White Reaper ay magtatagal bago makabawi. Ito ay napakalupit. Itinabi ni Locke ang golden ring knife habang nagsimulang pumutok ang kanyang mga templo. Tikirin lang at ilang eksperto ang naiwan sa bulwagan. Professor. Alisin mo sila, Professor, utos ni Kirin sa bumang na boses. Maya-maya, may pumasok na lalaking naka-white coat sa pinto. Nakasuot siya ng salamin at mukhang maikli at wretched. Nakayukong naglakad siya palapit kay Kirin, habang say saludo siya, kinuha ni Kirin ang isang bote sa malapit at ibinato iyon sa professor. Napaungol sa sakit ang propesor habang umuungol si Kirin, walang silbi ang pagsasaliksik mo sa pulang gagamba. Tingnan mo kung gaano karaming mga tao ang namatay ngayon. Bakit wala ka pang progress? Walang magawa ang propesor, guro, nagtatrabaho kami ng buong lakas. Ngunit, mahirap gumawa ng comparative analysis sa komposisyon ng Red Spider. Pinigilan ang progreso. At top of that, we need the Berserker blood. Speaking of which, kailan mo kaya makukuha sa akin ang bone marrow ni Tyr Summers? Saglit na natahimik si Kirin bago sinabing, sigurado ka bang naglalaman ang bone marrow ni Tyr Summers ng Berserker blood components? Kabanata 915. Ang Kirin card. Sumagot ang propesor, nag-extract ako ng dugo ni Tyr noong pinag-aralan ko ang Red Spider dati.
Kung maayos ang takbo ng lahat, dapat ito na. Pero, nangyari ang lahat ng ito mahigit 10 taon na ang nakakaraan. Hindi ko alam kung ang bone marrow ngayon ni Tyr ay nakakagawa pa rin ng parehong uri ng dugo. Ito pala ang totoong dahilan kung bakit palaging hinihingi ng pamilya Summers ang bone marrow ni Tyr Summers. Nadiskubre ng doktor na ang dugo ni Tyr ay nakapag-upgrade sa Red Spider. Ang elevation ay tila kayang pigilan ang marami sa mga side effect ng gamot. Ang propesor ay maaaring ituring bilang isa sa mga founding member ng Summers family. Matagal na siyang nagsagawa ng pananaliksik sa Red Spider. Nang maglaon, nang wala itong resulta, ang pananaliksik ay ibinigay ng pamilya Summers. Matapos siyang iwanan ng pamilya, sinubukan ng propesor na makalikom ng pondo sa pananaliksik mula sa maraming lugar. Ilang taon na ang nakalilipas, nakita niya si Kirin Summers nang nagkataon, at kinuha ng huli ang propesor sa ilalim ng kanyang banner. Nalaman ni Kirin ang kakaibang bone marrow ni Tyr mula sa doktor. Kaya, nakipagsanib puwersa siya sa kanyang ina, si Lyra Jade, at maling inangkin na siya ay may sakit at nasa utak ng buto ni Tyr upang iligtas ang kanyang buhay. Nang malaman ng matandang may bahay, si Gladys Dawson, na ang kanyang apo ay may malubhang karamdaman, siya ay nabalisa. Sa wakas, nagpasya siyang magpadala ng isang tao para hanapin si Tyr at gusto niyang kunin ang bone marrow nito, para sa kapakanan ni Kirin. Ang totoo, walang sakit si Kirin. Nais lang niyang ipagpatuloy ang pagsasaliksik tungkol sa uri ng masamang gamot ng Red Spider. Ang dahilan kung bakit kailangan ng pulang gagamba ang dugo ni Tyr para ma-neutralize ang mga side effect nito ay hindi alam ni Kirin. Ang alam lang niya ay maaaring pahintulutan siya ng bone marrow ni Tyr na magpatuloy sa pagsasaliksik ng isang gamot na mas makapangyarihan kaysa sa Red Spider at may mas kaunting epekto. Tinawag ng propesor ang gamot na iyon na isang perpektong uri ng Red Spider. Sa sandaling ito ay matagumpay, ang isang martial arts fighter ay maaaring kapansin-pansing mapataas ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa maikling panahon na may kaunting epekto. Kung ganoon, ang kapangyarihan ng buong martial arts community ng Celestial Empire ay muling isusulat. Kung tutuusin, hindi lang sina Kirin at Lyra ang lihim na gumagawa ng gamot na ito. Ang maharlikang pamilya at ang imperial na pamilya ay nagtatrabaho din dito. Tinasabing nagtagumpay na ang imperial na pamilya sa perpektong uri ng Red Spider. Pagkatapos ng lahat, ang orihinal na gamot ay pumasok sa merkado mula sa imperial na pamilya sa simula. Umalis. Kinawian ni Kirin ang kamay niya. Sa sandaling iyon, literal na humiga ang propesor sa sahig at sa kagamulong palabas ng bulwagan. Pagkatapos, inilibot ni Kirin ang kanyang tingin sa mga taong naroroon, isa-isang nagwawalis sa kanila. Nasa Garza City ngayon si Tyr. Siya ang may hawak na posisyon ng Six Doors Gate Master. Kailangan ko nang pumunta doon at dalhin siya para sa akin, sabi niya. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, ang karamihan ng mga manlalaban sa ibaba ay tuwang-tuwa. Handa akong maglingkod sa aking Panginoon. Sa isang iglap, maraming taong naruroon ang tumayo upang ipakita ang kanilang determinasyon. Nang makitang tumayo na ang lahat, sumunod din si Luke Mills. Wahahaha. Once again, isang tawa ang kumawala sa bibig ni Kirin. Iyon ang uri ng nakakatakot na tunog ng multo na nagpakiliti sa anit ng isang tao. Sa palakpakan ng mga kamay ni Kirin, isang malaking lalaki ang agad na pumasok mula sa labas. Bitbit ang isang malaking leather box, lumapit siya kay Kirin at yumuko, saka inilagay ang malaking box na iyon sa harap ni Kirin at binuksan iyon. Sa loob ay cash, ito ay isang kahon na puno ng pera. Sa ibabaw nito ay isang poker card. Ito ay hindi isang karaniwang poker card dahil ito ay gawa sa ginto. Ang harap ng card ay inukitan ng isang pattern na naglalarawan ng isang Kirin, isang gawa-gawa na hayop. Tumayo si Kirin habang bitbit ang malaking kahon ng pera. Inanunsyo niya, narito ang $5 milyong, isang deposito para sa sinumang makaagaw ng Kirin card. Ang mananalo ay igagawad sa misyong ito. Sa pagkumpleto ng gawain, bibigyan ko siya ng isa pang $20 milyong. Ang gantimpala ni Kirin ay tumutugma sa kanyang katayuan bilang young master ng super first class na pamilya sa North. Siya ay talagang bukas palad, nag-issue ng bounty na $25 milyong para sa isang gawain. Kapag na-convert, ang pera ay nagkakahalaga ng halos $200 milyong sa Celestial Empire na pera. Ito ay talagang isang astronomical na halaga ng pera, ngunit pagkatapos ay muli, ang bounty ni Tyr sa internasyonal na antas ay $1 bilyong. Ang gantimpala na iniaalok ni Kirin ay namutla kung ihahambing. Whoosh!
Inihagis ni Kirin sa hangin ang itim na kahon sa kanyang kamay. Bilang resulta, ang mga tala ng dolyar ay umulan sa lupa, kasama ang purong gintong Kirin card. Ang silid ay puno ng mga dolyar na sumasayaw sa himpapawid. Sa sandaling iyon, 12 ng mga mandirigma, kabilang ang Black Reaper, ang lahat ay kumilos. Tila nag-transform sila bilang mga hayop habang tumatalon sila sa gitna ng bulwagan at nakikipaglaban sa isa't isa gamit ang kanilang mga kamay. Anong nangyayari? Medyo natarante si Locke. Hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa ng grupong ito. Pero maya-maya, napansin niyang sinusubukang agawin ng mga lalaki ang Kirin card. Ang gawain ay hindi ibibigay sa isang itinalagang manlalaban upang isakatuparan. Kailangang agawin ng isa ang card para mapanalunan ang misyon. Ang nakakuha ng card ay makukuha ang 5 milyong dolyar na deposito, at maisakatuparan ang gawain ng paghuli kay Tyr. Sa oras na ito, sa wakas ay malinaw na nakita ni Locke kung gaano kalakas ang mga naruroon. Bawat isa sa kanila ay isang first class na manlalaban. Marami na sa kanila ang narinig ni Locke noon. Lahat sila ay mga kilalang kontrabida ng hilagang pamayanan ng martial arts, na ang bawat isa ay mamamatay tao o isang pervert. Anyway, walang magaling sa mga tao dito. Bawat isa sa kanila ay dating wanted na kriminal o pampublikong kaaway ng martial arts community. Dahil sa basbas ng pamilya Summers ay nabawi nila ang kanilang kalayaan. At sa wakas, nauwi sila bilang mga aso ni Kirin. Dati, sinabi ni Kirin na bagay si Locke na maging aso niya. Pinanggit din niya na ang isang manlalaban na tulad ni Locke ay, sa pinakamahusay, karaniwan sa kanyang mga tauhan. Tila hindi nagsinungaling si Kirin, dahil ilan sa mga mandirigma dito ang nagawang talunin si Locke. Si Locke ay bago sa lahat ng ito, hindi siya maaaring mawala sa kanyang katayuan. Dahil sa sama ng loob sa pagitan nila ni Tyr, kinailangan ni Locke na makuha ang kanyang mga kamay sa misyon na ito. At saka, si Locke ay isang martial arts fanatic. Gusto niyang makipag-away kay Tyr for some time. Gusto niyang makita mismo ang mga kakayahan ng taong nag-iisang Samaire kay Huquad at sa 4 Great Clans. Nang maisip ito ni Locke, handa na siyang tumayo. Gayunpaman, maaaring dahil sa swerte niya, nang tatayo na sana siya, lumipad papalapit sa kanya ang Kirin card. Nakasulat ang kaligayahan sa buong mukha ni Locke. Subconsciously, gusto niyang kunin ang card. Ngunit, sa sandaling i-extend niya ang kanyang mga kamay, isang pares ng malalaking paa ang biglang tumapak sa card, sobrang laki ng impact kaya nabasag ang sahig. Ang mga paa ay pag-aari ng isang matipunong lalaki na may matipunong kalamnan at may taas na hindi bababa sa 2 metro. Natapakan niya ang Kirin card habang nakatitig kay Locke ng mabangis na mukha. Jumbo. Taglit na nawala ng ulirat si Locke habang inaalala ang background ng lalaki. Naisip niya sa sarili, Jumbo ang lalaking nauna sa akin. Minsan, dinurog niya ang isang martial arts na pamilya sa hilaga gamit ang kanyang sariling pisikal na lakas. Ang sabi-sabi na ang kanyang mga kamay ay nilagyan ng lakas ng 1,000 kilo. As for the reason he slaughtered that family, it was because he was his eye on their young daughter. Nang tumanggi silang ibigay ang kanilang anak, pinatay niya ang buong pamilya. Kabanata 916. Jumbo at Spectre. Magwala ka. Angal ni Jumbo kay Luke Mills habang nakayuko ito para kunin ang Kirin card mula sa lupa. Walang pagdadalawang isip na hinampis ni Locke ang kanyang tiyan. Kahit na ang bituka ang pinakamalambot na bahagi ng katawan ng tao, nang damapo ang suntok na ito sa tiyan ni Jumbo, naramdaman ni Locke na ang kanyang kamao ay damapo sa isang bakal. Ano ito? Pagmumura ni Jumbo habang umuurong ng ilang hakbang. Pagkatapos, umungol siya ng ilang beses bago ibinalik ang suntok kay Locke. Masyadong nakakatakot ang kanyang suntok. Ang pag-atake ni Jumbo ay puno ng matinding pressure na nakadirekta sa kanyang kalaban, kaya't hindi nang ahas si Locke na labanan siya ng direkta. Patuloy lang siyang umaatres para makaiwas sa suntok ni Jumbo. Nauntog ang kamao ni Jumbo sa pader sa tabi ni Locke. Isang malakas na boom ang umalangaw-ngaw. Isang malaking butas ang nalikha sa dingding sa likod ni Locke sa pamamagitan ng pagtama ni Jumbo. Samantala, ang isa pang figure ay kumilos patungo sa kanila, ito ay si Black Reaper. Habang si Locke ay nasa gitna ng pakikipaglaban kay Jumbo, si Black Reaper ay yumuko upang kunin ang card mula sa lupa. Sa kabila noon, sa sandaling nadikit ang daliri niya sa Kirin card, biglang dumaan ang isang itim na anino. Kasunod nito, naramdaman ni Black Reaper ang matinding pananakit sa kanyang tiyan bago ang kanyang katawan ay pinalipad palabas na parang isang cannonball.
Isang lalaking may matinding paso sa mukha at mahabang buhok na nakatikip sa kalahati ng kanyang mukha ay kakaalis lang kay Black Reaper. Pagkagawin nito ay yumuko rin siya para kunin ang Kirin card. Sa mismong sandali nang sinubukan niyang kunin ang card, pinilit ni Jumbo na umatras si Luke gamit ang isang suntok. Pagkatapos, tumalikod siya upang kunin ang kabilang sulok ng card na hawak sa kamay ng mahabang buhok na lalaki. Spectre, get your hands off the card, angal ni Jumbo sa mahabang buhok na lalaki. Ang mahabang buhok na lalaki na nagngangalang Spectre ay nagpakawala ng paos na tunog mula sa kanyang lalamunan, tulad ng mga tunog na dulot ng uling kapag sinusunog. Sinabi niya, ang gawaing ito ay akin. Hayaan mo, kung hindi, puputulan ko ang kamay mo. Haha, do you have what it takes? Panoorin mo ako habang binabasag ko ang bungo mo. Sa sandaling iyon, inihagis ni Jumbo ang kanyang kamao kay Spectre. Kasabay nito, ang sarili niyang suntok ay binato rin ni Spectre kay Jumbo. Isang boom ang tumunog. Napaatras ng isang hakbang si Jumbo, habang si Spectre ay napilitang mag-slide paatras ng malayuan bago siya tumigil. Bilang resulta, ang gintong Kirin card ay napunit sa dalawang hati ng dalawang ito. Nilagyan nila ng kalahati ang bawat isa at hinawakan ito sa kanilang mga kamay. I've got the Kirin card with me. This mission is mine, itingal ni Jumbo. Samantala, ang paos na boses ni Spectre ay sabay na umalangaw-ngaw, nasa kamay ko rin ang Kirin card. Natapos bigla ang santukan. Lahat ng mga mata ay nasa Jumbo at Spectre. Nanonood mula sa gilid si Kirin Summers ay tumingin din sa duo na may singkit na mga mata. Dahil ang Kirin card ay nakuha ng isang tao, hindi na kailangan para sa iba pang mga tao na magpatuloy sa pakikipaglaban para dito. Medyo naliligaw si Luke dahil napagtanto niya sa mismong sandaling ito na hinding-hindi siya makakarating sa tuktok sa grupong ito ng mga tao. Sa halip, naramdaman niya na ang kanyang talento ay ibinaon sa isang napkin. Bigla niyang naramdaman kung gaano kabalintuna ang kanyang nakaraang titulo bilang ikatlong nangungunang manlalaban sa Hilaga. Ang kanyang tinatawag na pamagat ay isang biro kumpara sa una at pangalawang tao sa listahan. Pagtingin sa kalahati ng Kirin card sa kanyang kamay, sinabi ni Jumbo, dahil ang card ay nahahati sa dalawa, manatili tayo sa mga lumang tuntunin. Ikaw at ako ay lalaban hanggang sa matukoy ang isang mananalo. Habang sinasabi niya iyon, inihagis ni Jumbo ang kalahati ng Kirin card sa kanyang mga kamay patungo sa Spectre na parang dart, agad itong pinalipad sa kanyang kalaban. Itinagilid ni Spectre ang kanyang ulo upang iwasan ang pag-atake. Iniwan ng card ang kanyang buhok at pinutol ang isang hibla ng itim na buhok sa tabi ng kanyang tainga. Nagdilim ang kanyang ekspresyon habang paurong niyang ibinato ang kalahati ng card. Ang kanyang silhwete ay naging isang iglap habang siya ay sumugod patungo kay Jumbo. Ngunit, nang malapit ng makipaglaban ang dalawa, si Kirin, na nakaupo sa gilid, ay nagwagayway ng kanyang kamay at sinabi sa kanila, tumigil na kayo. Pareho silang sumunod sa utos ni Kirin at agad itong pinaalis nang marinig ang utos nito. Lumingon sila at magalang na tumingin sa kanilang amo. Kinuha ni Kirin ang isang baso ng alak at nilagok ang alak. Sabi niya, hindi kasing simple nang iniisip mo si Tyr. Kung ang sino man sa inyo ay mag-isa na magsagawa ng misyon, sa wakas ay pupunta ka sa hukay. Para sa isang lalaking tulad ni Tyr, isang suntok mula sa akin ay sapat na para sabog ang kanyang utak, sagot ni Jumbo. Medyo hindi kumbinsido at iwinagayway niya ang kanyang kamao na kasing laki ng kaserola upang ipakita ang kanyang lakas. Naging yelo ang ekspresyon ni Kirin. Pinasag niya ang wine glass sa kamay niya kay Jumbo, na agad namang nag-zip sa bibig. Magtutulungan kayong dalawa para sa operasyong ito, at sasaluhin ninyo ang bonus. Pagkasabi nun, diretsyong tumayo si Kirin at umalis. Naghiwa-hiwalay ang mga tao kasunod ng kanyang pag-alis. Kinuha ni na Jumbo at Spectre ang kanya-kanyang kalahati ng Kirin card. Kinailangan nilang yumuko para kunin ang mga dolyar sa lupa. Spectre, don't you dare to hold me back, sabi ni Jumbo kay Spectre sa tabi niya, habang pinupulot nila ang mga dolyar sa lupa. Isang namamaos na boses na maihahambing sa isang masamang espiritu ang narinig mula sa lalamunan ni Spectre, kung bibigyan mo ako ng anumang problema, papatayin kita. Matapos matanggap ni na Jumbo at Spectre ang mission na hulihin si Tyr, hindi na sila kumilos kaagad. Ang mga lalaking ito ay maaaring mukhang walang ingat, at bawat isa sa kanila ay maaaring magbigay ng impresyon ng pagiging psychotic, ngunit alam nila kung ano ang gagawin kapag kailangan nilang gawin ang isang bagay. Si Tyr Summers ang Gate Master ng Six Doors.
Kadalasan, nananatili siya sa opisina maliban kung tumawag ang tungkulin. Bagamat parehong sina Jumbo at Spectre ay nilagyan ng kakayahang puwersahang pumasok sa punong tanggapan ng Six Doors, hindi nila ito gagawin sa kritikal na oras na ito. Sa pagtatapos ng araw, ang Six Doors ay isang kinatawan ng mga awtoridad. Ginamit ng pamilya Summers ang kanilang opisyal na background para pigilan si Tyr. Ngayon, dumating ang pamilya Summers at Six Doors sa isang uri ng taset na kasunduan. Ang mga opisyal na background ng magkabilang panig ay tumulong na lumikha ng isang uri ng balanse para magkaroon sila ng patas na laban. Sa makatuwid, walang sino man ang maaaring lumabag sa panuntunan. Dahil dito, ang Jumbo at Spectre ay nagtatarget kay Tyr sa halip na Six Doors. Sa kabuuan, kailangan nilang maghintay para sa mahusay na timing upang makagawa ng isang hakbang. Kapag nag-iisa si Tyr, kikidnapin siya ng mga ito sa isang iglap. Medyo matagal ang kanilang paghihintay. Lumipas ang isang linggo, ngunit patuloy na nabigo sina Spectre at Jumbo na mahanap ang kanilang sarili ng isang mahusay na window upang mag-strike. Samantala, biglang naging idol si Tyr nitong mga nakaraang araw. Isaiah Yuderman o Autumnfield, hindi na kailangang mag-alala ni Tyr tungkol sa kanila, lalo na't kumuha ang Autumnfield ng propesyonal na tulong para patakbuhin ang kanilang mga operasyon. Bagamat nilinaw nila ni Kirin na nagsimula na ang laro, dahil walang aksyon si Kirin, kaya wala ring ginagawa si Tyr. Sa panahong ito, dumating si Draco Summers sa departamento upang makipagkita kay Tyr. Ngunit pinasara lang siya ni Tyr at tumanggi na makipagkita sa kanya, iniwan si Draco sa ginaw. Ang layunin para makilala ni Draco si Tyr ay alam ng lahat na ayaw niyang mag-away sina Tyr at Kirin. Kung tutuusin, pantay ang pagpapahalaga niya sa kanyang mga anak. Nang mabaigo siyang hikayatin si Kirin, kailangan niyang pumunta sa Tyr. Ang sitwasyon ay medyo katawa-tawa. Bakit iisipin ni Draco na mas madaling kumbansihin si Tyr kaysa kay Kirin? Kabanata 917. Huling paglulunsad ng Yoder Group. Si Draco Summers ay matatag sa kanyang paninindigan gaya ng dati. Inaasahan niyang maibigay ni Tyr Summers ang kaunti sa kanyang bone marrow kay Kirin Summers para tapusin ang hindi pagkakaunawaan. Ngunit nakalimutan ni Draco na mas mahirap kumbansihin si Tyr kaysa kay Kirin. Ang fratricide ay matagal nang natukoy ng kapalaran. Nang hapong iyon, biglang tumawag si Carson York kay Tyr. Uncle York, matagal ka nang hindi tumawag. Kamusta na? Kung saan, medyo abala si Tyr kamakailan, at si Carson ay abala rin sa kanyang sariling kerehan. Kaya naman, matagal-tagal na rin mula nang sila ay tumawag sa isa't isa. Kaya naman, nang biglang tumawag si Carson kay Tyr, bumilis ang tibok ng puso niya sa kaba. Mula sa kabilang panig ng telepono, sinabi ni Carson, "I'm doing okay. Ang lahat ay nasa track sa timog ngayon. Mayroon akong ilang oras upang patayin. Tyr, nabalitaan ko na nagdulot ka ng kaguluhan sa Hilaga sa panahong ito. Kumusta ang iyong kalagayan? Lahat ay lumobo. Ngayong nakaharap ko na ang pamilyang Summers, maaaring may matinding labanan na kasunod," sagot ni Tyr. Natahimik sandali si Carson bago nagtanong, "I heard that with your official background, it will be difficult for you to play to your strengths when you need to face off with the Summers family. So, ibig sabihin mag-isa ka na naman. Tyr, kailangan mo ba akong magpadala ng ilang mga lalaki mula sa timog sa iyong tabi ngayon?" Taglit na natigilan si Tyr. Anong ibig mong sabihin sa mga lalaking taga-timog? The York family, the Jones family, the Lund family, the Canantine Mansion. Sagot ni Carson, na isa-isang naglista ng lahat ng puwersa sa timog. Natatawang dagdag pa niya, "Tyr, 2 or 3 months ka pa lang sa norte. Nakalimutan mo na ba ang ating orihinal na layunin sa pagsakop sa timog? Sa ngayon, lahat ng taga-timog ay kaibigan natin. Kung kailangan mo sila, mag-order ka lang. Maghahatid ako sa iyo ng 10,000 lalaki." Medyo exaggeration nga ang 10,000 lalaking binanggit ni Carson, pero kung kailangan talaga ni Tyr ng manpower, talagang makakapagpadala si Carson ng ganoon karaming lalaki. Tumawa si Tyr. "Uncle York, it's not as dramatic as you think. Nilinaw ng mga opisyal na ang isang malaking digmaan tulad ng naunang digmaan sa pagitan namin ni Sachin Taylor ay hindi pinapayagang mangyari sa Hilaga. So, kung ipapadala mo sa akin ang ganoong karaming tao, baka direktang masupol sila ng hukbo." "Ganun ba?" Natahimik si Carson. Patuloy ni Tyr, "Uncle York, walang problema sa aking panig sa ngayon. Pero,
Tama ka? Kung walang 6 doors, parang nag-iisa na naman ako. So, I am planning to transfer some people from Regal Palace. Ang mga taong iyon mula sa Nemesis ay nagpunta sa ibang bansa sa loob ng maraming buwan. Gusto kong makita kung gaano na sila kasulong. Tinabi ni Carson, huwag mong pakilusin ang squad ng Regal Palace. Masyadong magulo. Dahil hindi tayo makapagpadala ng malaking bilang ng mga tao, kukuha ako ng ilang mga mandirigma na pumunta doon upang tulungan ka. Nagkataon lang na ang ilan sa aming mga kaibigan mula sa pamilya Lund at sa Canentine Mansion ay sumisigaw na pumunta sa Hilaga at tamasahin ang tanawin. Tulad ng sino? Tanong ni Tyr. Tumawa si Carson. Neil, ang Savant at si Dixon Watt mula sa Canentine Mansion, si Louis Lund mula sa pamilya Lund, at si Zeppelin Wayne mula sa aking pamilyang York. Huwag kang mag-alala, pupunta sila doon at hahawakan ang sarili nilang tirahan. Hindi ka na nila guguluhin. Kapag kailangan mo ng tulong nila, ang pagtawag lang sa kanila ay magagawa na. Ma'am. Tumango si Tyr. Sa pagkakataong ito, hindi niya tinanggihan ang mungkahi ni Carson na medyo malinaw si Tyr sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Bagamat siya ay malakas, ang pag-asa sa kanyang lakas na labanan ng buong pamilya Summers ay isang pipe dream lang. Bago ito, si Tyr ay gumugol ng labis na pagsisikap upang sakupin ang timog. Ginawa niya ang lahat para sa paglipat na ito sa chessboard. Taglit na nag-chat sina Tyr at Carson bago nila ibinaba ang telepono. Pagkatapos ng tawag, biglang naramdaman ni Tyr na nakikita niya ang liwanag. Hindi niya maiwasang mas lalong gumanda ang kanyang kalooban. Kinagabihan, nakatanggap si Tyr ng isa pang tawag mula kay Isaiah Yoder. Tinabi niya kay Tyr na binili niya ang punong tanggapan ng Yoder Group sa tulong ng mga opisyal. Sa panahong ito, marami sa mga lumang empleyado ng Yoder Group ang bumalik din, at maraming mga kasosyo sa negosyo ng pamilyang Yoder ang muling nagsimula ng kanilang pakikipagtulungan sa negosyo sa kumpanya. Ngayon, inihanda na ni Isaiah ang lahat at handa ng i-reboot ang Yoder Group. Bukas, magsasagawa si Isaiah ng ribbon cutting ceremony sa Yoder Group para ipagdiwang ang muling paglulunsad ng kumpanya. Pagkatapos ng seremonya, magsasagawa siya ng press conference at ipahayag sa mundo na ang pamilya Yoder ay nakabangon na. Pagkatapos ng komperensya, magkakaroon ng salo-salo na gustong dumalo ni Isaiah kay Tyr. Pumayag si Tyr na dumalo ng walang pag-aalinlangan. Walang sabi-sabi na kailangan niyang naruroon para suportahan ang kanyang kaibigan na muling ilunsad ang kanyang kumpanya. Kinaumagahan, bumangon si Tyr sa kama. Tinadya niyang magbihis ng suit. Pagkatapos ng ilang paghahanda, handa na siyang sumama kay Isaiah. Bukod kay Tyr, inimbitahan din sa event ang iba pang ahente mula sa Six Doors, tulad ng mga principal tulad ng Chasing Wind, Zillian, at Pon. Ang Yoder Group ay nagplano na maging pinakamahusay na grupo sa East Province. Kaya, ang unang bagay sa listahan ni Isaiah ay ang pagpapanatili ng mabuting relasyon sa mga opisyal. Alas 8 ng umaga, magkasamang pumunta sina Tyr, Chasing Wind, at iba pa sa event ng Yoder Group. Pagdating nila, may mga media at reporters na ang nagkumpulan sa front gate ng Yoder Group. Gayun din, maraming mga local business celebrity at political bigwigs ang naroon upang makibahagi sa ribbon cutting ceremony. Noong una, inimbitahan ni Isaiah si Tyr na umakyat sa entablado para lumahok sa ribbon cutting ceremony, ngunit tinanggihan ng huli ang kanyang kaibigan. Hindi siya sanay na magpakita ng mukha sa publiko. Pagsapit ng alas 8:30 ng umaga, opisyal na nagsimula ang seremonya ng pagputol ng laso. Dumating si Isaiah sa scene, kasama ang isang grupo ng mga business elite at political bigwigs. 2 taon na ang nakararaan, ang Yoder Group ang pinakamalaking grupo ng negosyo sa East Province. Sa oras na iyon, ang pamilya ay may maraming mga kaibigan at tagasunod sa parehong mga eksena sa negosyo at pampulitika. Nang bumagsak ang pamilya, ang mga koneksyon na ito ay kinuha ng 4 na dakilang angkan. Noong panahong iyon, maraming tao ang napilitang itago ang kanilang sama ng loob. Ngunit, ang Yoder Group ay nabuhay muli ngayon, at ang 4 na dakilang angkan ay ganap na nadorog. Muli, ang mga kasosyo ng nakaraan ay sumibol na parang mga kabute upang makipagtulungan sa pamilya Yoder. Maging ang mga dating sumuporta sa 4 na dakilang angkan ay nagbago ng kanilang paninindigan upang suportahan ang pamilya Yoder. Pagkatapos ng lahat, nabawi ni Isaiah ang kontrol sa lahat ng mga ari-arian ng pamilya Yoder. Gayun din, nakakuha siya ng opisyal na suporta upang maging nangungunang grupo sa East Province.
Ang kanyang tagumpay sa hinaharap ay lubos na inaasahan. Pinutol ni Isaiah ang laso sa ilalim ng spotlight ng media at ang atensyon ng malaking bilang ng mga manunood. Ang seremonya ay nagsimula ng maayos. Nagpatunog ang mga paputok na sinundan ng palakpakan ng mga tao. Pagkatapos ng seremonya, nagsagawa ng espesyal na press conference ang Yoder Group kung saan nagbigay ng kanilang mga talumpati si Isaiah at ang top management ng grupo. Itinakda nila ang opisyal na muling pagtatatag ng Yoder Group sa bato. Banata 918. May hindi tama. Pasado 10:00 na ng umaga, at natapos ang press conference noon. Bagamat hindi humarap si Tir Sommers sa publiko, nasaksihan niya ang muling pagtatatag ng Yoder Group. Ito ang pinakamahalagang sandali sa buhay ni Isaiah Yoder. Tinasagisag din nito ang pagtatapos ng isang tiyak na yugto ng panahon para kay Tir. Sa panahon niya sa East Province, kinailangan ni Tir na gamitin ang kanyang kakayahan upang tulungan ang kanyang kaibigan na baguhin ang takbo. Ngayong matagumpay na naipaghiganti ni Isaiah ang kanyang pamilya, ang mga kurtina ay maayos na bumagsak sa entablado ng 4 na dakilang angkan. Pagkatapos ng press conference, nagsagawa ng piging ang Yoder Group. Sa maraming local business celebrities at political bigwigs na dumalo, ang buong eksena ay medyo masigla. Gayun din, si Sofia Zonete ay nasa piging sa ngalan ng Zonete Group. Naroon din si Joseph Sia sa ngalan ng Autumn Field Group. Matapos makipagbati ni Tir kina Sofia at Joseph, nakita niya ang kanyang sarili sa isang sulok para maupo. Ang kanyang mga ugat ay palaging nasa komunidad ng martial arts. Hindi siya fan ng tinatawag na business communication. Sa tuwing dadalo siya sa ganoong piging, maghahanap si Tir ng tahimik na sulok at maglalaro mag-isa. Sa panahong ito, sinubukan ng maraming dignitaryo at maharlika na lumapit kay Tir at bumuo ng matalik na ugnayan sa kanya. Ngunit, lahat sila ay itinulak palayo sa kanyang malamig na ugali. Nakaupo lang si Tir sa sulok, humihigop ng isang baso ng red wine at pinakanakang niluluto ang sarili sa isang piraso ng dessert. Dumating siya sa piging na may Chasing Wind, Pon, at Zillion. Pumunta din sila para makipagkita sa mga kaibigan nila. Ilang taon na ang lumipas mula noong sila ay kumuha ng kanilang mga posisyon bilang mga punong guro ng Six Doors. Pagaman hindi sila madaling makisama sa iba, mayroon silang ilang mga kaibigan sa East Province. Medyo nainis si Tir. Kung hindi siya hiniling ni Isaiah na maghintay para sabay silang mag-inuman pagkatapos niyang mag-social engagement, aalis na si Tir. Kaya, kinuha ni Tir ang kanyang telepono at naglaro ng laro ng Sokoban habang naghihintay siya. Ang mga laro na ipinadala ni Professor Mark kay Tir dati ay kasing hamon ng pag-akyat sa langit. Gayunpaman, hindi nagtagal at natalo ni Tir ang ilan sa mga laro. Kaya, nagplano si Tir na himukin ang profesor na hilingin sa kanyang kaibigan na bumuo ng ilang mga laro para sa kanya upang laruin. Sa sandaling na humaling si Tir sa laro, out of the blue, isang malutong na tunog ng salamin ang umalangaw-ngaw. Nanggaling ito sa isang lugar sa tapat ng Tir. Ang tunog ay maaaring inilarawan bilang isang uri ng metal na tumatama sa ibabaw ng salamin. Pagangat ng ulo at paglingon sa pinanggalingan ng tunog, nakita ni Tir ang isang mahabang buhok na nakatoksido na nakatayo hindi kalayuan sa kanya, na nakatitig kay Tir na may singkit na mga mata. Pagamat maayos ang pananamit ng lalaking ito, medyo nakakatakot ang mukha nito. Nakasuot ng itim na maskara ang lalaki. Ang kanyang mga mata na may eskarlate na paso ay nahayag sa itaas ng maskara sa mukha. Natatakpan ng mahabang buhok ang kalahati ng kanyang mukha, marahil ang layunin ng maskara ay upang itago ang mga marka ng paso sa kanyang mukha. Sa oras na ito, hawak niya ang isang baso ng red wine sa kaliwang kamay. Tinatapik niya ang red wine glass gamit ang metal na daliri ng kanang kamay. Parang sinusubukan niyang kunin ang atensyon ni Tir. Umunat ang noo ni Tir. Hindi niya maintindihan kung bakit may kakaibang tao sa handaan. Ngunit, nang maisip niya na marami sa mga naruroon ngayon ay mga dignitaryo sa Hilaga, naisip niya na imposible para sa mga dignitaryo na hindi sundan ng isa o dalawang kakaibang bodyguard. Gayunpaman, ang lalaking ito ay mukhang masyadong kakaiba. Siya ay naglalabas ng isang hindi nakikitang nakakatakot na aura, kaya walang sino man ang nangahas na lumapit sa kanyang paligid. Nakatayo lang ang lalaki habang nakatitig kay Tir. Ang kanyang mga daliring metal ay tumatapik pa rin sa salamin. Pagamat nakatago ang ekspresyon ng mukha niya sa ilalim ng maskara, malabong masabi ni Tir na nakangiti sa kanya ang lalaki. Itinabi ni Tir ang phone niya. Ang curiosity niya ang nagtulak sa kanya para makilala ang lalaking ito.
Ngunit, saglit lang nakatayo doon ang kakaibang lalaki bago siya umalis sa party. Para siyang multo, medyo mababa ang sense of presence niya. Marami ang hindi nakapansin sa kanya nang lumakad siya sa maraming tao. Napakaraming bisita sa handaan. Nang tumayo si Tyr, handang lumapit sa kanya, nawala na sa paningin niya ang lalaki. May hindi maganda sa pakiramdam. Ang matalas na pang-anim na sentido ni Tyr ay nakatulong sa kanya na mapagtanto na ang sitwasyon ay hindi ganoon ka-simple. Sa paraan ng paggalaw ng lalaking iyon, hindi siya parang bodyguard ng isang dignitaryo. Sa oras na ito, si Pon, nakababalik lang mula sa isang round ng inumin, ay nag-wall up kay Tyr. Nang mapansin niyang nag-aalalang nakatingin si Tyr sa malayo, ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala, "Gate Master, may problema ba? Napansin mo ba ang lalaking mahaba ang buhok? Nakamaskara siya at nakatoksido," tanong ni Tyr. Natarante si Pon. "Hindi, Gate Master. Anong meron sa lalaking yon? Kakaiba siya," sagot ni Tyr. Sabi ng Pon, maraming kakaibang tao sa Northern Martial Arts Community. Marami sa kanila ay kinukuha ng mga lokal na dignitaryo. Walang kakaiba sa ilang kakaibang tao na nagpapakita sa ganitong uri ng piging, tama ba? Umiling si Tyr. "No, you need to have someone check him out. Kung nandoon pa ang taong ito sa handaan, sundan mo siya." Oo. Pagkaalis ni Pon, umupo ulit si Tyr sa sulok na iyon. Ang anino ng lalaki ay patuloy na namamalagi sa kanyang mind. Nadama ni Tyr na may isang bagay na hindi tama, ngunit hindi niya eksaktong matukoy kung ano ang mali. Tinagtagal, pagkatapos na sina Isaiah at Sofia ay tapos na sa kanilang mga social engagement, parehong pumunta sa Tyr. Buong morning kita pinabayaan kuya. Ang mga salita ni Isaiah ay nagpahiwatig ng ilang pahiwatig ng paghingi ng tawad nang makita niya ang kanyang kaibigan na nakaupong mag-isa sa pagkabagot. "Ano ang pinagsasabi mo?" Ngumiti si Tyr at nagsalin ng isang baso ng alak, inabot ito kay Isaiah. Nagsalin din siya ng isang baso ng alak para sa sarili. "Pinabati kita, kapatid. Narito ang iyong tagumpay sa muling paglulunsad ng Yoder Group, tagay. I'll have one too." Nagmamadali ding nagsalin ng baso para sa sarili si Sofia na nakatayo sa gilid. Itinaas ng tatlong magkakaibigan ang kanilang mga baso sa espesyal na araw na ito at sabay-sabay na uminom ng alak. Noon lang, naglakad din si Joseph Zia papunta sa kanila at binati si Isaiah sa pagribot ng Yoder Group. Nang makita ni Sofia si Joseph, sinabi nito kaagad sa kanya, "Lolo Zia, nakontak ko na ang aking kaklase na isang senior executive sa Northern Grace. But, siya ay may pinuntahan for a business trip for the last few days. Babalik na lang siya next week. Pagbalik niya, yayain ko siyang lumabas para pag-usapan ang business cooperation between Autumnfield and Northern Grace." "Oo naman." Mabilis na tumango si Joseph. "Salamat sa tulong mo, Miss Zanata. Bahala ka, it's my pleasure." Sa oras na ito, halos oras na ng tanghalian. Naghanda na si Isaiah ng isang piging at handa na para sa kanyang mga bisita na pumunta upang tamasahin ang pagkain. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang ahente ng Six Doors ang nagmamadaling tumakbo patungo kay Tyr. "Nako, Gate Master. May nangyari na sa Principal Pon." Kabanata 919. Just like a clown. "Ano?" Laking gulat ni Tyr Summers. "Anong nangyayari?" Sumagot ang ahente ng Six Doors, "Kanina lang, hiniling mo kay Principal Pon na bantayan ang isang mahabang buhok na nakasuot ng maskara. Natagpuan niya ang lalaki sa ikalawang palapag. Pagkatapos noon, nagpadala siya ng ilang tao para bantayan siya ng palihim. Bilang resulta, nakita ng aming mga tauhan ang lalaking iyon na palihim na umakyat sa rooftop. Nang sumunod sa kanya ang aming mga tauhan, sinalakay sila pagdating nila sa rooftop. Nang marinig ng Principal Pon ang gulo, pumunta rin siya sa rooftop, ngunit nahuli lamang siya ng lalaki. Nahuli si Pon. Medyo nagulat si Tyr. Bagamat hindi mataas ang ranggo ni Pon sa kanyang mga kapantay, bilang isa sa dating 8 Principals of Six Doors, isa pa rin siyang makapangyarihang manlalaban. Paanong mahuhuli ang isang malakas na mandirigmang tulad niya? There is something off about that guy. Dalhin mo ako doon. Walang sabi-sabing sinundan ni Tyr ang ahente ng Six Doors sa rooftop. Medyo kinabahan sina Isaiah Yoder, Sofia Zonata, at iba pang katabi niya. Tinanong nila, "Tyr, ano ang nangyayari?" "Nothing. You guys do what you need to do. Babalik ako saglit." Sa ilalim ng mga pangyayari, si Tyr ay walang oras para magpaliwanag ng marami sa kanila.
Sabay takbo lang siya papuntang rooftop. Kasabay nito, nakatanggap din ng balita sina Chasing Wind at Zillian at agad na sumugod sa rooftop. Pagdating pa lang nila, nakita nila ang ilang department agents na nakahandusay sa lupa. Nagmamadaling tumingkayad si Tyr para maramdaman ang hininga nila. Sa tatlong ahente na nakahiga doon, dalawa ang walang malay, habang ang natitira ay nawalan ng lahat ng palatandaan ng buhay. Si Zillian, na nasa tabi mismo ni Tyr, ay agad na sampain sa tonong puno ng pagpatay na layunin, sino ang napakatapang. Ang lakas ng loob na ay patong ng taong ito ang kanyang mga kamay sa mga ahente ng Six Doors. Maya-maya lang, may tumuro sa rooftop ng katapat na building at tinawag ang iba, bilis. Tumingin ka doon. Sabay-sabay na napatingin ang lahat sa direksyong iyon. Nakita nila ang isang lalaking nakaitim na tuxedo na nakatayong hindi gumagalaw sa gilid ng rooftop ng gusali sa kabilang kalye. Panay ang tingin ng lalaki sa gilid nila. At sa tabi niya ay si Pon na halos hindi na nakakapit sa buhay. Nakaluhod doon si Pon, at napinte ng dugo ang mukha niya. Habang nagsalubong ang apat na pares ng mga mata sa ere, mas lalong lumalim ang ekspresyon ni Tyr. Hinubad ng lalaki ang kanyang maskara, inilantad ang kanyang mga panga at labi na nasunog sa apoy. Isang napakasama at nakakakilabot ng ngiti ang ipinukol niya sa direksyon ni Tyr. Ang hitsura ng mahabang buhok na ito ay katulad ng masamang Joker sa isang pelikula. Bitawan kaagad si Master Pon, sigaw ni Zillian at isang cadre ng mga ahente ng Six Doors, na nakatayo lahat sa tabi ni Tyr. Sa kabaligtaran, ang manay na natili lamang doon, hindi kumikibo. Gayunpaman, ang ngiti sa kanyang mukha ay lalong lumiwanag. Sa tabi niya, nasa bingit ng kamatayan si Pon habang nakaluhod sa lupa. Duguan ang kanyang mukha at may mga sugat sa kanyang ulo. Kanina, nag-away sila ng long-haired man na ito, pero kahit bilang principal ng Six Doors, walang laban si Pon sa lalaking ito. Sa simula pa lang ng laban, natalo na siya ng kanyang kalaban. Hindi nagtagal ay nawala siya. Sa wakas, si Pon ang naging bihag ng kanyang kaaway. Sa simula, nakilala ni Pon ang taong ito sa unang tingin. Siya ay si Spectre, isang mabisyo na kontrabida sa Hilaga. Sama-samang pinaghahanap ng pulisya at Six Doors, ang taong ito ay nawala sa mata ng publiko at hindi na muling nagpakita sa loob ng maraming taon. Ngunit, muling lumitaw si Spectre ngayon, sa hindi inaasahan. Kaya, nang makita ni Pon si Spectre, sinundan niya ito hanggang saan. Kaya lang, hindi niya inaasahan na tambangan siya nang makarating siya sa rooftop, kaya tuluyang natalo sa kamay ng kriminal. Spectre, wala akong pakialam kung ano ang layunin mo para sa muling paglitaw. Maghintay ka lang na husgahan, sabi ni Pon. Kahit na nahulog si Pon sa mga kamay ng kriminal, hindi niya binitawan ang kanyang mga kaugalian at pinananatili pa rin ang kinakailangang pagmamalaki ng isang principal ng Six Doors. Haha, kulang yan sa kakayahan ng Six Doors mo. Humisi si Spectre, na inilantad ang mga itim na ngipin. Mukhang nakakatakot ang lalaking ito. Pagkatapos, binuhat niya si Pon habang nakatingin kay Tyr at sa iba pa sa rooftop ng katapat na building. Bye-bye. Pinibigkas ang mga salitang iyon, pilit na inihagis ni Spectre si Pon sa rooftop. Ang rooftop na kinatatayuan ni Spectre ay ang ikawalong palapag ng gusali. Kung itatapon si Pon mula sa taas na ito, tiyak na kamatayan ang mararanasan niya. Ano ito? Nang masaksihan ni Tyr, Chasing Wind, at ng iba pang ahente ang eksena, lahat sila ay nagyelo. Ang dalawang gusali ay pinaghiwalay ng isang highway. Walang paraan para sumugod si Tyr at ang kanyang mga kasamahan para iligtas si Pon. Samantala, ang Pon ay mabilis na bumagsak sa hangin, at malapit nang tumama sa lupa. Pon! Nagtakbuhan ang lahat sa gilid ng rooftop. Ang mga ahente ay tumingin sa ibaba na may gulat na nakasulat sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, nang si Pon ay malapit nang tumama sa lupa, isang truck ng basura ang sumipol sa ilalim niya, at direktang dumaong dito. Sa loob ng lugar ng taxi ng truck ng basura, isang matipunong lalaki ang nakangiti ng masama, na nagpapakita ng bibig na puno ng mapuputing ngipin. Iniunat niya ang isang kamay sa labas ng bintana at iniabot ang gitnang daliri sa direksyon ni Tyr at ng iba pa. Sumigaw si Tyr ng simpleng tagubilin, habulin mo siya. Sa susunod na segundo, siya at si Chasing Wind ay tumalon sa gilid ng rooftop halos magkasabay. Dumaos na silang dalawa sa mga bintana ng bawat palapag, hanggang sa lupa. Pagkalapag pa lang nila, hinabol na nila ang truck ng basura na iyon sa kanilang pinakamataas na bilis. May kasama ring grupo ng mga ahente si Zillian, at handa silang sundan ang duo.
Ngunit, nang makarating sila sa gilid ng rooftop at tumingin sa lupa, dali-dali silang umatras. Tanging si Chasing Wind at Tyr lang ang may kakayahan sa ganoong uri ng matinding parkour. Ha! Diretsong binunot ni Zillian ang baril na dala at pinaputukan ng ilang beses si Spectre na nasa rooftop pa rin ang katapat na gusali. Gayunpaman, ang distansya sa pagitan nila ay higit sa 20 metro. Ang banta mula sa baril ni Zillion ay katumbas ng wala para sa Spectre. Nakaugat si Spectre sa lugar at itinaas ang gitnang daliri kay Zillian. Pagkatapos, tumalikod siya at diretsong nawala sa paningin ng karamihan. Tyr at Chasing Wind ay mabilis na tumatakbo sa highway, hinahabol ang truck ng basura na sinasang ayunan. Hindi masyadong mabilis at hindi masyadong mabagal ang takbo ng garbage truck na para bang sadyang naghihintay na mahabol si Tyr. Makalipas ang mga 10 minuto, lumiko ito at nagmaneho patungo sa isang malayong kalsada sa loob ng 7 o 8 minuto. Sa wakas, huminto ito sa isang itinalagang lugar para sa pagtatapon ng basura. Ang basurahan ay napuno ng mabahong amoy. Maya-maya, huminto ang sasakyan sa isa sa mga basurahan. Sa likod ng truck ay isang espesyal na shredder para sa pagtatapon ng basura. Sa pangkalahatan, ang mga truck ng basura ay dumudulas ng ilan sa mga malalaking piraso ng basura sa shredder. Matapos maputol ang basura, espesyal na tretuhin ang mga ito. Nang huminto ang truck, tumalon sa sasakyan ng matipunong si Jumbo. Pinuntahan niya si Pon, na nakahiga sa tambak ng basura, na nakoma. Tumanggo sa sarili, pinindot ni Jumbo ang start button ng tipong bucket ng truck, na pagkatapos ay dahan-daang bumangon. Dahan-daang dumausda si Pon patungo sa shredder kasama ang cargado ng basura. Biglang may tumunog na boses, naabutan kita. Kabanata 920. Overestimate ang iyong sariling lakas. Nang maabuti ni Tyr Summers ang truck, tumingin siya kay Jumbo, na nakatayo sa harap ng truck ng basura. Ang matibay at matipunong katawan ni Jumbo ay kasing lakas ng toro. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay nilang dalawa nang makita ang isa't isa. Tumingin si Jumbo kay Tyr, na naglalakad palapit sa kanya, at isang excited na tawa. Haha, Tyr, hindi ka naman masyadong masama sa sarili mo para mabilis kang makahabol. Hindi ka takataka na gusto ng Panginoon na kami ni Spectre ang magsagawa ng misyon ng magkasama. Mukhang may kakayahan ka talaga. Tinulyapan ni Tyr si Jumbo at tinanong siya, pinadala ka ni Kirin Summers dito. Tama ka. Tumanggo si Jumbo, hindi nagtatago ng kahit nakititing na bagay. Kailangan ng amo namin ang bone marrow mo, Tyr. Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, maaari mong baliin ang iyong sariling mga paa at sumama sa akin upang makita ang aking Panginoon. Pangalawa, maaari kong baliin ang iyong mga paa at pagkatapos ay itali ka upang makilala ang aking Panginoon. Napatulala si Tyr. Sa mismong sandaling iyon, dumating din si Chasing Wind sa pinangyarihan. Nagkataon lang na narinig niya lahat ng sinabi ni Jumbo. Malamig siyang ngumuso. Sino ka ba talaga? How dare you talk to our gate master in such tone? Ha! May isa pa talagang nakahabol. Medyo nagulat si Jumbo sa bilis ni Chasing Wind. Talagang nakakahabol siya, tulad ni Tyr. Kahit na nagulat si Jumbo, hindi niya lubos na inisip si Chasing Wind. Since you're here, then you shall die together with this guy inside my garbage truck. Matapos lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ni Jumbo, bigla siyang lumapit sa shredder at hinatak ang switch ng makina gamit ang isang kamay. Beep, beep, beep. Ang shredder ay nagpakawala ng nakakatalim na tunog. Ang ilang mga basura ay ipinadala patungo sa gear wheel sa pamamagitan ng conveyor belt. Kahit na ito ay bakal, ang basura ay agad na ginutay-gutay. Pon. Si Pon, na nakoma, ay dumudulas sa conveyor belt patungo sa shredder. Ang kanyang katawan ay walang alinlangan na madudurog sa loob ng maikling panahon tulad ng mga basura. Ang Chasing Wind ay nagpakawala ng mahinang dagandong at sumugod patungo sa Pon sa unang pagkakataon. Ang kanyang bilis ay napakabilis, parang kidlat. Muhaha. Gayunpaman, nang sumugod si Chasing Wind patungo sa Pon, naramdaman niyang parang may pader na nakaharang sa kanyang daraanan. Ang nasabing pader ay walang iba kundi si Jumbo. Hindi mo siya may iligtas. Si Jumbo ay nagpakawala ng isang kakaibang tawa habang ginulong ang kanyang kamao na kasing laki ng kaserola at hinampas ito patungo kay Chasing Wind na umiwas sa kanyang matulin na paggalaw. Dahil sa sitwasyon, wala siya sa mood na makipag-dogfight kay Jumbo.
Gusto lang niyang iligtas ang buhay ni Pon. Gayunpaman, sa sandaling natagpuan ng Chasing Wind ang isang siwang at nagawang lampasan ng Jumbo, isang itim na anino ang biglang bumaba mula sa langit. Ito ay Spectre. May dala siyang 1 metrong scythe sa kanyang kamay, tulad ng isang Grim Reaper. Habang napunit ang scythe sa hangin, parang literal na mapunit ng atake ang hangin. Agad, pinilit ni Spectre si Chasing Wind na umatras. Sa ngayon, nakatambay pa rin si Pon sa conveyor belt kasama ang mga basura. Wala pang kalahating metro ang layo niya sa gear wheels ng makina. Ngunit, ilang saglit lang bago ipinadala ang Pon sa crusher, biglang hinaila pababa ang switch ng device at tuluyang tumigil ang makina. Paano ito posible? Halos magkasabay na tumalikod sina Spectre at Jumbo, nakatingin sa crusher na may gulat na mga mukha. Nakita nila si Tyr na nakatayo sa harap ng switch ng crusher. Siya ang nag-pull down ng controls at nagligtas sa Pon in the nick of time. Hindi lamang Spectre at Jumbo, maging ang Chasing Wind ay natagpuan ng twist ng mga kaganapan na hindi kapanipaniwala. Kasi, kanina lang, nakatayo si Tyr sa likod ng Chasing Wind. Kung gusto niyang lumipat sa kinaroroonan ng switch, kailangan niyang lampasan ang Spectre at Jumbo. Ang totoo, parehong hindi nakita ni Spectre at Jumbo kung paano sila nalampasan ni Tyr. Pakiramdam ko ay pinagkadalubhasaan ni Tyr ang maalamat na kasanayan sa pag-teleport. Chasing Wind, ingatan mo si Pon. Ipaubaya mo na sa akin ang iba. Pagkabigay ng simpleng pagtuturo na iyon, naglakad si Tyr patungo sa Jumbo at Spectre. Naramdaman ng dalawa ang mapang-ipang aura na nagmumula sa katawan ni Tyr. Malinaw na medyo lumalakas ito sa bawat hakbang niya. Sa huli, huminto si Tyr sa layong mga 3 hanggang 4 na metro ang layo sa kanila. Pakiramdam ng duo ay isang sinaunang masama ang nakatayo sa kanilang harapan. Anong makapangyarihan at mapang-ipang aura? Ang mga aura ay hindi makita o mahawakan, ngunit maramdaman ng isa ang pagkakaroon nito. Halimbawa, mararamdaman ng isang ordinaryong tao ang aura ng kanilang mga kasamahan at amo. Gayunpaman, ang pressure na nadama mula sa dalawang uri ng mga tao ay lubos na naiiba. Mahigpit na hinawakan ni Spectre ang scythe sa kanyang mga kamay, habang si Jumbo ay nag-iipon ng lakas sa pagitan ng kanyang mga kamao. Nang napagtanto na si Tyr ay hindi isang ordinaryong tao, nilayo nilang gamitin ang kanilang pinakamabisang paraan upang talunin siya sa pinakamaikling panahon. Kapag ang mga tunay na master ng laro ay kumikilos, ang tagumpay o pagkatalo ay madalas na tinutukoy sa loob ng 1 segundo. Sa sandali ng pagkawala, ang matatalo ay ipapadala sa hukay. Humihingal. Isang anino ang mapapansin sa likod ni Spectre. Sa bilis ng kidlat na paggalaw, ibinaba niya ang scythe sa kanyang mga kamay at nilaslas ang isang malakas na pag-atake kay Tyr. Kasabay ng paggalaw ni Spectre ay nagpakawala ng dagandong si Jumbo. Nang walang awa niyang itinapak ang kanyang mga paa sa lupa, isang malaking hukay ang kaagad na nalikha sa sementadong lupa. Pagkatapos, sinundan ito ng kanyang pag-atake, na parang kanya na bumaril ang kanyang buong katawan patungo kay Tyr. Masobrahan mo ang iyong sariling lakas, sabi ni Tyr, na pinaikit ang kanyang mga mata. Kahit na ang mga galaw ni Spectre ay maihahambing sa kidlat, sa mga mata ni Tyr, siya ay kasing bagal ng gumagapang na pagong. Si Tyr ay umiwas patagilid, agad na nakatakas mula sa atake ng side ni Spectre. Pagkatapos, umindayog siya sa kabilang side ng kanyang kalaban na may mga abnormal na galaw. Boom! Isang mapurol na tunog ng banggaan ang umalangaw-ngaw habang sumasalubong ang kamao ni Jumbo sa kamao ni Tyr sa himpapawid. Matapos ang banggaan, ang napakalaking katawan ni Jumbo ay nagsimulang umatras pabalik. Napilitan siyang umatras ng 4 hanggang 5 hakbang bago huminto. Paano ito posible? Si Jumbo ay nakakaranas ng hindi maipaliwanag na pagkabigla sa kaibuturan. Hindi siya makapaniwalang totoo ang alinman sa mga ito. Ang suntok na naramdaman niya ngayon ay para siyang tinamaan ng makina. Napakalakas nito kaya natanong niya ang sarili niyang pag-iral. Hindi pa ako nakakita ng ganoon kalakas na puwersa noon. Si Jumbo ay pinangalan ng ganoon dahil palagi niyang itinuturing ang kanyang sarili na makapangyarihan bilang isang elepante, at armado ng walang katapusang lakas. Ang kanyang lakas ay ang kanyang pinakamahusay na laro card. Kaya't kumpiyansa siyang magagawa niyang lampyuan ang sinuman sa kanyang mga kaaway sa isang suntok ng kanyang kamao. Ngunit, sa oras na ito, ang kanyang ipinagmamalaking lakas ay dinurog ng iba. Walang alinlangan, nagdulot ito ng matinding dagok sa pagmamataas ni Jumbo.
Ang suntok na iyon ngayon lang, siguradong 100% ng puwersa ang ginamit ni Jumbo dahil balak niyang gamitin ang kamao niya para maging lumpo si Tyr. Ngunit sa huli, ang kanyang buong puwersa ay sinalubong ng casual na pagbabalik mula sa kanyang kalaban. Matapos magbanggaan ang kanilang mga kamao, ang atake ni Jumbo ang nadodge. Kailangang umatras si Jumbo ng 4 o 5 hakbang, habang si Tyr ay hindi gumagalaw kahit isang hakbang. Matapos pilitin ni Tyr na umatras si Jumbo, nakipag-away pa siya kay Spectre. Nagawa ito ng maayos nang walang isang segundong pagkaantala. Pakiramdam ko ay nakipag-duel si Tyr kay Spectre at hindi sinasadyang natalo si Jumbo pabalik. Siya, si Jumbo, ay walang iba kundi isang extra.